Lim na naman. Yo, kamusta kayo mga friends kung malulupet? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayong mga oras na ito. May nagtatanong nga pala sa atin kung goods pa din daw ba ang Sniper 155 ngayong 2025. Simple answer to a simple question is yes. Opo. Goods na goods pa rin ang Sniper 155 ngayong 2025. Bakit? Dahil ba matipid sa gas? Dahil ba pasok pa siya sa features? Magkano na ba ang gas ngayon? 58. Yeah, average 58. 58 pesos isang litro yung premium. Tapos mas mura pa yung unleaded or regular. So ngayon, ilang kilometers per liter ba ang kinakaya nitong Sniper? Average ng 47 kilometers per liter ang natatakbo nitong Sniper 155. 2 litro, 100 kilometro. Malayo na ang maaabot ng 2 litro mo. Ngayong 2025, isa pa rin ang Sniper sa pinakamatipid na 150cc na motor. O kahit sa mga 125, may mga 125cc na halos pamarehas lang ng konsumo nitong Sniper. Yung mga scooter yung mga semi-automatic matipid din yun. Gaya ng mga Wave 125, mas matipid yun. Sa mga scooter na bago na mga 125 at 150, pasok pa rin ang Sniper sa mga matitipid na motor. Saka sa mga manual, sino ba ang pinakamatipid na manual dito ngayon sa atin sa Pilipinas? Winner X na 150 tapos itong Sniper, itong sunod bago pa yung Raider. Punta muna tayo sa features. Sino ba ang pinakasiksik sa features ng motor dito sa atin sa Pilipinas? Mga 150cc. Una, Winner X. Pangalawa, Sniper. Ito yung hindi to hindi yung ABS version. So ang tinutukoy ko pa rin is itong gloss black. Yung ABS version, pasok na pasok yan. Naka ABS panalo sa features Sa features, pangalawa pa rin ng Sniper. Sa power, iba-iba ang power na binibigay nitong mga motor na to ng mga 150cc na to Ang Raider, more on top speed talaga yan, high RPM. Itong Sniper, more on torque, low speed to mid-range. Mid-range? Low speed to mid RPM, low RPM to mid RPM yung pala. Tapos yung Winner X, balance naman yan. Nasa kalagitnaan pa rin ang Sniper. Base sa mga na-discuss ko, ang Sniper is pumapagitna sa kanyang kakompetensya. Hindi siya yung nasa laylayan ng bawat features or bawat category na ating nabanggit. Kahit yung mga lumang version, kunyari yung matte black, tsaka yung mga dilaw, yung dilaw, yellow Hornet, pasok pa rin yan, mag-goods pa rin yan hanggang ngayon 2025. Kasi hindi naman siya napag-iwanan sa features. Madami lumalabas na motor, mga ganitong features, naka-ABS, mga ganyan-ganyan. Pero iba pa rin pag Sniper. Forma pa lang para sa akin Sniper pa rin ang pinakamaangas na forma. Hindi sa pagiging bias, pero exclude na natin ang forma. Pagdating sa gas consumption, matipid pa rin ng Sniper. Tatakaw lang ang Sniper sa gas kung magpapa-remap kayo, naka power pipe, racing coil, tapos naka racing spark plug kayo. Yun, tatakaw lang sa gas ang Sniper pag ganun. Yung pagka pinalit-palitan nyo na yung loob. Pero kung stock is good naman kayo, okay lang ang Sniper sa patipiran. Subok ko na din naman. Kaya para sa akin, goods na goods pa din ang Sniper ngayon 2025.
hindi pa siya napapag-iwanan. Pero sa tingin ko mga friends, ngayong kung maglalabas ang Sniper ng bagong version ngayon at may karagdagan na namang feature, hindi pa rin naman mawawala sa, parang hindi mapapag-iwanan pa rin itong ganitong Sniper. Itong Sniper na kasabayan ng unit ko, 2023 version, hindi pa rin siya mawawala sa sa advanced na features. Kasi sleeper clutch pa lang panalo ka na eh. Kung tutuusin lang, sleeper clutch tsaka BBA pa lang panalo ka na eh. Hindi mo na, wala ka lang hahanapin pang iba dito eh, halos. Pero kung maglabas man si Yamaha ng Sniper na mas advanced, okay din. Pero para sa akin, siguro hanggang 2032, mga ganyan, 2035, mga ganyan. Okay pa rin naman tong Sniper na na standard version. Nga R version keyless to eh. Pero yung mga standard version okay pa rin naman. O baka naman pagdating ng isang taon, 2 taon, gawin na rin nilang keyless lahat. Kasi yung Winner X, kahit yung mga standard version, keyless lahat eh. Pagdating naman sa presyo, 2025 Sniper, sa presyo okay lang din, hindi naman nagkakalayo. Pinakamura ang Raider, kasi ang Raider pure makina ang ang focus eh. Wala sila halos focus sa mga features na yan eh. Tapos pumapagitna ulit ang Sniper. Yung mga standard version ng Sniper eh mas mura kaysa sa mga standard version ng Winner X. So talaga, pumapagitna lang talaga ang Sniper. Kaya para sa akin, goods na goods pa rin siya ngayon 2025. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit siguro hanggang 2032 hanggang 2035, okay pa rin tong Sniper na hindi ABS. Pero syempre, na-integrate na rin naman nila ang ABS sa motor. Mas maganda na halos lahat ng ilabas nila by mga susunod na panahon ay ABS na. Lalo pa ngayon, dumadami yung aksidente. Gawa na nila ng panibagong design. Parang hindi naman pala gawa ng panibagong design, mga colorway na magugustuhan ng mga tao. Gaya nito, naglabas ng ABS pero ang gustong kulay ng mga tao yung gloss black. Eh hindi gloss black yung ABS, matte black. Ayun, parang ganun lang. Kasi ang motor naman kasi pagka maganda ang motor, matagal yan bago malaos eh. O kung sa man matagal bago mawala sa public market ba? Sa market pala. Public market, palengke. Hindi siya basta-basta mawawala sa trend, parang ganun. Maganda kasi yung Sniper, tsaka matibay naman ang Sniper eh. Tingnan nyo naman ngayon mga pamahal ang bilihin natin. So kailangan natin ng matipid na motor sa gas. Pero okay naman daw ang Sniper eh, matipid naman siya sa gas. Subok ko na yan mga friend, hindi ako nagsisinungaling. Para sa akin, kung bibili ulit ako ng motor ngayong 2025, kung manual ulit ang motor na bibiliin ko, Sniper ulit. Sniper ulit. Gusto ko magpadami ng Sniper. Kung tutuusin nga ngayon sa taon na to, pwede ka pang bumili ng mga Sniper 150 na second hand eh. Okay pa rin nga ang Sniper 150 ngayon eh. Ano mo lang eh, palinis mo lang, palit air, fuel filter at saka FI yun yan, injector, palit lang ganoon. Tapos konting tune up lang ng makina. Loaf bread po, ito malaking loaf bread po. Kamay ka, tunay na propesya. Thank you po.
Maraming dahilan kung bakit pasok pa rin ang Sniper 155 ngayon 2025. Yun nga, gaya ng sinabi ko, kahit nga yung Sniper 150 bumili ka lang ng second hand magagamit mo pa rin ng maayos ngayong 2025 mas matipid pa yun. Palit ka lang injector at saka fuel filter, tapos konting tune up nga lang ng makina. Kaya okay na okay pa itong Sniper ngayon 2025. Kaya kung hindi ka pa nakakabili at may pambili ka na, bumili ka na. Hindi ka naman magsisisi kapag bumili ka nito Kasi lalo na kung gustong mo talaga tong motor na to, hindi ka magsisisi. Ako nga hulugan tong motor na to pero natapos ko na. Pero hindi ako nagsisi, gusto ko pa nga magdagdag diba? Kung marami nga lang akong pera magdadagdag ulit ako ng isa pa o 4 pa pero ano na, yung iba mga Sniper 150 na. Gusto ko may Sniper 150 din ako mainggi din ako kung mapera lang ako, meron akong 2 Sniper 150, meron akong 2 Sniper 155, bali 3 155 pala. Diba? Yun, so yun lang naman mga friends, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Natutuwa ako sa mga patuloy na sumusuporta kahit pa paano ay umuusad itong channel ko Hindi ko nga ina-expect kasi last year grabe sobrang tumal, pero ngayon natutuwa ako kasi kahit pa paano may mga patuloy na nanonood, nagko-comment, tsaka mga nagsusubscribe. Shoutout nga pala kay sir na nagtanong at may na-content tayo ngayong araw. Thank you very much po. So yun lang naman mga friends, maraming salamat, at kung umabot ka dito sa part ng video na to ay maraming salamat. So yun lang, may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Wala kang pakalas. Lupit